Binagtas ng grupong ito ang San Juanico Bridge patungong Tacloban City. Isang araw bagong ika-10 taong anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Isang buwan nilang binunong lakarin ang 1,000 kilometro mula Maynila. Ito raw ang kanilang paraan para alalahanin ang mga biktima at mga survivor. My older brother and I were the only survivors from our family, and I cannot bear not do anything because it would mean that these typhoons, these extreme weather events will keep on happening, and mas marami pa yung mawawalang mga pamilya, kabuhayan, mas maraming tao yung maaapektuhan. Para sa environment advocates, kailangang may managot sa matinding epekto sa mga komunidad ng pagbabago sa klima. Sa huli, ang mamamayan lalo ang mahihirap ang sumasalo ng matinding epekto ng mga kalamidad. Nagiging palusot na yung resilient naman yung mga tao, kaya okay lang sila. Hindi na sapat yon. Kailangan talaga nating harapin ito na with more resolve, with more political will. Ang pamilya Adonis na kilala namin sa Tacloban matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Bagamat naitayo na ang kanilang tahanan, malayo ito sa mga nagtataasang bahay sa paligid nila. Ayon sa padre de pamilya na si Lorenzo, ang asawang si Herminia nakipagsapalaran sa Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Hindi pa raw ito nakakauwi sa Tacloban simula nang umalis noong 2019. Sila namang mag-aamang naiwan, mas mahirap daw ang sitwasyon, lalo pat kinakabahan sila kapag umuulan dahil madalas silang binabaha. Pag ganitong ulan, malakas, kahit 2 araw, 3 araw, papasok talaga yung tubig dito. Aminado ang pamilya na hirap pa rin sila sa buhay, pero hindi raw sila susuko. Ang bunsong si Ruel, second year college na. Lumalaban kahit mahirap. Kasi wala namang ibang tutulong kundi yung sarili mo lang. Gusto ko lang naman magkaroon sa pamilya ba na kapag tapos ng kolehiyo. Kahit ganito lang. Kahit hindi matalino, basta porsigido. It's about creating more opportunities for people para pag tinatamaan tayo nitong mga impacts na to, people can bounce back, no? At may masasandalan silang tunay. Dahil kung wala kang trabaho, mahihirap naman talaga unang tinatamaan ng mga ganitong kalamidad. Para sa pamilya Adonis, magpapatuloy ang buhay. Matapos makaligtas sa matinding hagupit ng bagyong Yolanda, kakayanin daw nilang malagpasan ang mga hamon sa buhay, bit-bit ang lakas ng loob at kanilang mahigpit na pananampalataya. Mula Tacloban City, George Cahiles, CNN Philippines.